Hi everyone, Gain here. Our Bible verse for today is all about James 4 verse 13 to 14. And it says here that now listen to you says today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on a business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and vanishes. Instead, you might say it is the Lord's will. We will live and do this for that. As it is you boast in your arrogant schemes, all your such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. So, ang sabi, makinig kayo ngayon kung nagsasabi ngayon o kaya bukas kami ay pupunta sa gayong lungsod. Mananatili kami roon sa isang taon, kami ay mangangalakal at tutubo. Ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat So, sabi dito, ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang iyong buhay, ito ay tulad ng isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at matatapos ay naglalaho. Ito ay dapat ninyong sabihin kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo. Gagawin natin ang bagay na ito. So, ang teaching natin for today is planning is not a problem. Boasting is. So, walang problema sa pagpaplano. Ang problem po is dito sa talata na to, yung boasting, yun yung problema. Yung pagyayabang, yun yung problema. So, kumbaga parang wala masama sa pagpaplano. Kaso, yung issue dun sa verse na to is boasting, pagmamayabang. May mga taong nagsisimula pa ng negosyo kung hindi pa kumikita pero mayabang na. Kumbaga wala pang resulta pero nagyayabang na. So, hindi pa nakakatapak sa ibang bansa, nasa isip niyo palang mag-abroad siya, magtatrabaho siya, pero pinagmamalaki na agad yung plano. So, kumbaga, wala pang totally resulta pero pinagmamalaki na yung future na wala pa. So, planning is not a problem. Hindi problema ang paplano. Gusto nga ng Diyos nagpaplano tayo eh. Ang ayaw ng Diyos is yung boasting. Kaya nga sabi dito, datapwat kayo ay nagmamapuri sa inyong mga kayabangan, pinagmamalaki nyo pa yung mga plano ninyo. Ang lahat ng ganitong pagmapuri ay napakasama sa harap ng Diyos. Kumbaga, nagmamalaki ka agad sa ating mga sarili as if mabubuhay tayo ng matagal. Alam mo yun? As if we know the future na parang kontrolado natin yung hihaharap. So, planning is not a problem. Walang problema sa pagpaplano. Ang problem is yung pagmamayabang. Kaya yung pangalawang puntos natin is talagang God make us humble. Yung sasampilitang magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Point 9 dito, life is a mist that appears in a little while. Kung talagang i-humble ka, kasi yung buhay natin parang mist lang. Na you are a mist, we are a mist. Bakit tayo magyayabang? We are just a mist. Na yung mist, diba? Yung isang spray lang, tas wala na. Ganun yung buhay. So, parang singaw lang, sumigaw lang. Isipin mo, ganun yung sinabi sa verse na to. Na hindi tayo makakapagmayabang sa Diyos kasi para tayong singaw na andyan, tas biglang wala na agad. So, sabi dito,
yung buhay natin tulad ng isang singaw na nasa maikling oras ay lumilitaw pero pagkatapos maglalaho din. So wala tayong dapat ipagmayabang. Life is a mist, just appear a little while. Wala tayong dapat ipagmalaki sa na-accomplish natin, sa nararating natin, sa natapos natin. Whatever, kung ano man yung plano in the future, wala tayong may pagmamalaki because we're just a mist. Nandyan, tas mawawala agad. And number 3, God presents us the opportunity to do. So, instead na magiging busy tayo sa sarili nating plano, sa sarili nating kagustuhan, so, okay, sarili nating diskarte, mag-focus tayo sa mga bagay na pinipresent ng Diyos sa buhay natin na pwede natin gawin. God present us the opportunity to do good. Yung Diyos po ay naglalagay sa ating harapan ng opportunity na dapat natin gawin instead na mag-isip tayo ng mga plano sa buhay na hindi naman pinapagawa ng Diyos. So, ikaw, ako, lahat tayo, meron tayong sa harapan natin mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Na kapag hindi natin ginawa yung bagay na yun, nagkakasala tayo. And sin of omission ang tawag doon, na meron kang dapat gawin pero hindi mo ginawa. That is the sin of omission. Iba kasi yung kasalanan na pumatay ka, gumawa ka ng masama nun, nagnakaw ka, nagsinungaling ka, yan talaga yung sin, directly ginawa mo mali. But merong mga inaction, yung wala kang ginawa, kasalanan di pala yun, na meron pinapagawa si God pero hindi mo ginawa. So sabi dito sa verse 17, imbis na magmayabang tayo, magpapuri tayo sa mga plano natin, maging busy tayo sa plano ng Diyos. Gawin kung anong pinapagawa ng Diyos. Kapag hindi natin ginawa, nagkakaroon tayo ng pagkakasala. So, ang sino mang nakakaalam sa paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. If anyone then does good to do and doesn't do it, it is sin for him. So, God presents us the opportunity to do good. Kung ano yung pinapresenta sa iyo ng Panginoon right now, dapat hindi mo ma-miss, hindi mo sayang, kasi pag nasayang sa harapan mo, ito yung application na dapat grab all the opportunity to do good. Kapag may nilatag sa iyo ang Diyos sa harapan mo, isang bagay na dapat mong gawin, tumulong sa kapwa, tulungan yung kapatid, tulungan yung nanay, or yung magsumikap ka sa career mo, yung pinapagawa sa'yo ni Lord right now, gawin mo yun. Kasi baka ma-miss mo yung opportunity. Grab all the opportunity to do good. Minsan kasi nararamdaman natin na dapat tayong tulungan, kasi hindi natin natulungan. Lumagpas yung opportunity. So, lumagpas yung opportunity na nakakapag-invest ka sana sa buhay na walang hanggan. Hindi lang dito sa material na buhay natin sa lupa. So, every time na ginagawa tayo para sa Diyos, that is pangwalang hanggan. Pangwalang hanggang resulta. We're investing in eternity. Grab all the opportunity to do good. Kahit magbigay ka lang ng tubig sa isang tao, sa ngalan ng Panginoon, hindi niya kinakalimutan yan. Huwag ka lang kinakalimutan ng Diyos na ginawa natin sa pangalan niya. Yung mabuting ginawa natin sa kapwa natin, under the name of Jesus Christ, that is the opportunity that we need to grab. So that is the earthly wealth to gain eternal wealth. So dapat we not overemphasize. Kapag masasabi natin sa sarili natin na lahat ng meron tayo is sa material na temporal. So yung material na temporal pwede nating i-convert, ipagpalat sa isang bagay na eternal. Example, meron tayo 100 pesos pwede natin share sa iba. Pero yung 100 pesos na yun, kapag may pinapagawa sa iyo mabuti, na i-convert yon sa eternal. Sa maliliit na bagay, so pwede ma-i-convert yun sa eternal. Paano ba oras mo, yung buhay mo? So we have all the resources na pinagkatiwala ng Panginoon na kaya natin ma-convert sa eternal investment.
So hope you this verse you learn a lot. Thank you everyone and God bless. So life is like a mist. Nandyan, tas biglang wala. Pero do your best for the greater good of our Lord Jesus Christ. Thank you everyone and God bless.